At isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Trillion Peso March. Matindi ito. At hindi lang yan, marami actually, no? Yan po ang tawag sa isa sa mga naganap na malakihang protesta kahapon, September 21st. At alam niyo, libo-libo ang dumalo doon sa 4 na mga lugar na ito. At lahat ay nagprotesta laban sa korupsyon na naging systemic na po sa ating bansa. Tama po yan, Bishop, no? Around I think 50,000 yung estimate, no? Iba't ibang mga sektor po ng lipunan yung nakihalok sumali dito, no? Meron po sa religious sectors, may artists and entertainment, syempre mga empleyado, business people, maging mga labor unions po, no? At ilang mga nasa politika ay nakaisa sa rally na ito with everyone calling for transparency and accountability from government officials. Korupsyon at kawalan ng moral and spiritual compass sa ating lipunan. Ito po ang ating pag-uusapan sa pagpapatuloy ng ating discussion dito sa ating What's Brewing. Kasama po si Attorney Doy Bringas. At sa Health Talks naman po, kalusugan pa rin po ng ating seniors and elderly sa ating pag-uusapan. This time, focusing on mental sharpness. Ayan. Normal nga po ba kung nag-uulyanin na po yung ating mga nakatatanda? No? So alamin po natin yan mamaya. Kasama pa rin po si Doc Aika Isidro. We prepared good topics for you tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. And I'm Gabby Yebra. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Kailangan po natin ng mental sharpness nito. Okay, join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, magandang topic to. Very current. At since maulan, bagyo ko, Bishop, no, talagang mainit yung topic natin. Parang ano na nga, parang may trauma na yung mga mamamayan, pag medyo umuulan yung bagyo, parang ano na gagawin natin? Expected na agad na babaha. Anyway. Pero alam mo talaga ang baha naman anak, Gabi, nangyayari lang pag may ulan. So, yun, okay lang yun. Matakot ka pag walang ulan pero may baha. Matindi na yan. Alam niya, medyo binibiro-biro pa natin ito pero seryoso ito. No? At pag-uusapan po natin, itong sabi niyo nga, kailangan natin ng moral at spiritual compass. No? Dahil tayo mga Pilipino, we are known to be a religious people. In fact, sa buong Asia, tayo ang pinaka. But sa gabi pong ito, ay nagagalak po tayo na mismo, ito ay kaibigan ko ito, medyo matagal na rin. No? At siya ay musikero din ito, Gabi. Reza. Trivia, hindi ko po alam yun. Ito palagay ko, dapat minsan yung kanyang composition, i-feature natin dito. Okay. Okay. Attorney Doy Bringas. At alam nyo, si Attorney Doy Bringas, siya ang unang naging lawyer nung i-file yung case laban sa PDAF noong 2013. Magandang araw sa iyo, Attorney Doy, and he's in Zoom. Kamusta po? Oh, wala kang audio. Parang, ayaw, pakibukas yung iyong audio. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayan. Ayun, very good. Magandang gabi. Ulitin mo. Nawawala yung audio. Nawala ka naman. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ayun, very good. Attorney Doy, paki-confirm nga, ikaw ang pinaka-lawyer na nauna noong i-file itong case laban sa PDAF noong 2013. Opo, ako yung natangal na lead counsel sa PDAF. Yes. Pati roon sa DAP, di ba? Sa DAP ay tumulong lang po ako pero di ako nag-enter ng appearance. Yes. And of course, Bishop, yung PDAF para sa ating mga viewers, yung Priority Development Assistance Fund, mas kilala siguro sa pork barrel na. Yes. Well, ikwento na lang natin dito kung ano nangyari para simulain natin ito. It was in about the third quarter ng year 2013, Kasama po ako at si Greco and 3 others na nag-file kami ng isang petition for certiorari and prohibition with prayer for the immediate issuance of TRO and or writ of preliminary injunction against the PDAF. No? At yung petition na ito ay naging base sa isang report ng COA. Okay?
At ang nangyari, nung September, nung sumunod na buwan, ang Supreme Court ay nag-issue po ng TRO against all the disbursements, releases of remaining PDAF funds allocated for the year 2013. Pero nung November 19, Attorney Doy, November 19, 2013, the Supreme Court came up with a 14-0 decision, a landmark decision, declaring that the PDAF ay unconstitutional. Di ba? Parang tatlong bahagi yata yung reasons ng Supreme Court sa bagay na ito. Unang-una po, hindi lang yung PDAP. Ang sinabi ng Supreme Court, yung pork barrel system itself. Itago mo yan, basta yung na-itemize na mga ginagawang paggalaw, basta mayroon pang pinanghahawakan ang Kongreso after kanyang budget, makontrol nila yung pera, that's a pork barrel and that's a constitutional. So, Okay. ito pong nangyari ngayon, may mga proponents na sinasabi, so although tinatago nila, pero may mga proponents, at yung mga proponents na yan, hindi naman yung mga contractor, katulad ng nangyari kay Napolis noon, yung mga contractor, hindi naman sila makakagalaw without the say of the legislators. Yun po yung pinaka-tema nung pagka-declare ng constitutional ng pork barrel system. Before I refer to letter C and D nung instant na decision na yan, pag-usapan muna natin, Attorney Doy, ang pinanggagalingan nito. Ang investigasyon ngayon ay against the contractors na ikay gumawa ng substandard, if not ghost projects. At hindi lang yon, hindi na nga naayos yung mga proyekto, nagbigay pa ng mga pondo. Okay? Sa sinasabing mga kung sino-sino na nasa Kongreso. Ayun ang matindi. At sa DPWH. Oo. At bukod doon, sila mismo ay kumamkam ng bilyon-bilyon at ginamit para sa kanilang enrichment. Okay? Pero ang sinabi mo kanina, Atty. Doy, kung hindi ito nagsimula sa insertions, wala namang mangyayaring ganito. So, ibig sabihin, ito'y hindi lang kasalanan ng mga kontraktor, kundi nanggaling sa mga insertions. Tama ba yung sinabi ko? Exactly po, oo. Isa sa paraan po yan, yung mga insertions. Kasi kaya nga pinasok nila, tapos lalo na kung galing sa unprogrammed yung papasok nila, tapos kukunin sa program funds, parang sila lang gumawa ng programa. So meron tayong tinatawag na Philippine Development Plan may mga priorities na sinusunod para meron vision ang mga Pilipino sa 2040. Yung ambition natin 2040, maging matatag, panatag at masaganang kabuhayan sa lahat ng Pilipino. At yan ang inumpisahan ng panahon ng dating Pangulo at pinapatuloy ngayon hanggang 2040 nga po yan. Pero sa nangyayari ngayon, na-discarril tayo dahil imbes na paunlad, yung planong ginagawa ng ehekutibo, pinaglaruan pagdating sa Kongreso at yung budget kung saan sa kinuha. Now, Atty. Doy, sana nga meron tayong ditong guest na pwede magsalita, pero tayo na muna dahil kabilang tayo doon sa lumaban against sa PDAF. Nanalo nga tayo, And ito'y hindi natin pinag-uusapan na tayo being against a particular group. Yes. Kundi dahil nga corruption naging systemic na. At of course, nakikita natin ang pinakadahilan nito sapagkat nagkaroon ng mga insertions na hindi mo maintindihan kung sino nag-insert at kung para saan at ginamit na para enrichment ng mga ilang tao. Okay? So, Atty. Doy, ang sabi ng Supreme Court, ang PDAF ay unconstitutional. Pero ang nangyari after that, tinanggal nga ang PDAF
Pero ano bang pwede kong sabihin? Napaka-innovative at creative. Napalitan. Creative, ano? So, ibig sabihin, yung mga isinabmit galing sa NEP, no? Kasi meron ng mga programa doon, ay nag-insert sila ng mga proyekto, no? At nilagyan ng budget. Okay? At ginawang ito'y proyekto at programa ng mga nasa lehislatura. Ito ba ay makukonsidera na unconstitutional din? Opo, kasi sabi nga po ng desisyon ni pork barrel system itself, not just the PDAP. Yung PDAP kasi isang style lang ng ano pag kamkam ng pera ng bayan. Pero ito po lahat pati yung mga insertions na sinasabi ngayon pasakop po 'yon ng desisyon. At tama-tama po 'yan dahil prospective nga yung application pag nakita niyo pinaka-last sentence. No? So lahat yan mag-a-apply. Constitutional ho lahat yung mga ginagawa. No? Oh, you mentioned the word prospective. Actually, it's in the section E of the decision of the Supreme Court. Under doon sa title na consequential effects of decision. Ayan, no? Now, going down, nakalagay doon sa baba, no, must only be treated, no, to explain the operative fact doctrine, no? And then sa baba pa, nakalagay diyan dahil dito, no, prospective, no, baba pa, ayan, ano, nakalagay, Letter C, all legal provisions. the actual existence of a statute prior to such a determination is an operative fact and may have consequences which cannot justly be ignored. And so, for this reason, no, this decision should be heretofore applied prospectively. So, ano effect nun? Yung tulad na pinapalawag ko kanina po, ang ibig sabihin ng doctrine of operative fact is that there are certain matters that was done that cannot be undone anymore. So, kaya nga po, halimbawa yung PDAP ginamit yung PDAP at ginamit ito at para sa isang proyekto, hindi pwedeng sabihin na unconstitutional yon, no? Kasi at the time na ginawa yon, wala pang deklarasyon ng Supreme Court na constitutional. Pero, that doesn't mean that yung criminal aspect nun, wala silang pananagutan. Katulad ng halimbawa, yung Kinanapolis, no, yung mga proponents nila. Nakasama na, no, yung mga that was prior to the decision. Pero tuloy-tuloy ang kaso nila, nakasuhan sila ng either plunder or malversation of public funds. So yun po yung kaiba nila kasi may batas na nun na malversation at saka ng plunder kaya mag-a-apply sa kanila yun. Pero the doctrine of operative fact is that there are certain things that cannot be undone. Bayaan na yun. No? Pero in perspective, katulad ngayon, sa nangyayari ngayon, sakop yan ng constitutionality. Constitution. Okay. At lalo na, ang sabi mo kanina, ang insertion system ay pork barrel system. Opo, naka-itemize actually i-define ng Supreme Court kung ano yung mga sakop ng pork barrel system. No? In short, in a nutshell, sinasabi, anything that Congress does, that they still have control over the funds after appropriation, that's what pork barrel. So how can it be then? Ang tanong ko, ito Gabi, no? Paano maging unconstitutional yon? Naging batas. Siyempre, naging GAA, number one. Number two, hindi naman identified sa insertion kung sino yung proponent. Sinabi na po ng Korte Suprema na constitutional So we need not go to court anymore because it is deemed as constitutional talaga yung ginawa. Now, ang kwan dito is yung mga proponents, that would be the job of
yung ginagawa ngayon nila Senator Ping, at saka ng ICI. Kasi kailangan talagang malaman based dun sa mga yung sa BICAM, yung chairman sa House at saka sa Ano? Finance, sa Senate, sa Finance, tapos sa Budget sa House, Sila ang nakakaalam diyan kung sino yung Oh. may sinasabi So, na small na BICAM, na yun po yung nagko-control, well, actually, yung mga committees naka-cite din doon eh. I have two questions. Number one, ang sinasabi mo, whether a proponent is identified or not, but the act of insertion is in itself unconstitutional based on the decision of the Supreme Court. Ganun ba yun? Opo. O aware ba ang mga legislatura niya? Baka nakalimutan. Opo eh. Dapat- No? Nakita niyo pa yung wherefore, the dispositive portion, kung may i-share natin. Nakita Bakit natin ito, kung andun naka-itemize yung mga yung Siguro, tingnan natin yung nakalagay na wherefore sa decision, ano? Sige po. Meron po. Yan, eh. Pwede nating hanapin, Oo. no? Hanapin natin. Of course, kaya, Yung opo, kaya nga, kaya po Doon sa na-invite natin attachment siya. sa PDF. Pakita nyo sa... Kasi kabisado natin. talaga nila. Kaya na-invite Yan, natin wherefore. si Attorney Ayan, Doy, the no? Ayan. petitions are Oo. partly there. Babasahin lang natin, Atty. Doy. Siguro it can also be seen para makita mo rin yung actual na decision ng Supreme Court, yung letter B. Letter B under the wherefore. Ayan, Okay? sa baba lang. Ayan, all legal Sige. provisions. All legal provisions of past and present congressional pork barrel laws, such as the previous PDAF and CDF articles, and various congressional insertions which authorize, meron pang past tense, legislators, whether individually or collectively organized into committees. Kasama na yung small committee. To intervene, assume, or participate in any of the various post-enactment stages of the budget execution, such as but not limited to the areas of project identification, modification, revision of project, anyway. Fund release, fund So realignment. yan yung pinaka paragraph na yan, yung Letter B. Letter B. And then letter C says, all legal provisions of past and present congressional pork barrel laws, such as the previous PDAF and CDF articles and the various congressional insertions na naman, which conferred personal lump sum allocations to legislators from which they are able to fund specific projects which Napakalinaw they yan, Bishop. themselves Determine. determine. And then nakalagay pa, letter D, all informal practices of similar import and effect, which the court similarly deems to be acts of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Matindi ito, Atty. Doy? Yeah, lahat eh. Wala hong palusot na eh. So, yun po, kaya lang, yung pinaka-last paragraph po, penultimate paragraph, bago nung sabi perspective, yung last sentence yun, bago nun, meron pong directive eh. Oh. So, meron pagkukulang din dun sa portion ng all law enforcement agencies of government. Yes. Yan, yung mga dun po nagkulang eh. Kasi na after maglabas yung desisyon, wala nang gumalaw, hindi na tumuloy yung yung kumbaga nag-sample lang, tapos hindi na tinuloy, yung pag-prosecute. So, ibig sabihin, Gabi, Reza, Atty. Doy, meron ng magagamit ang ombudsman and all other Napakalinaw po, no? investigating bodies. Actually, yung clarification ko nga po dito, yung sinasabi po dito na yung mga legislators, hindi sila pwedeng mag-allocate ng fund-specific projects na sila mismo yung nagde-determine. Kasi yun yung parang pinaka-basis, di ba? So yung palang act na yun, according to this one, unconstitutional na po.
bawal silang magkaroon ng Problema, hindi projects. ako lawyer. Hindi na lawyer. Ang kausap And, natin. Kasi coming from that, parang yun yung may nakalagay na ganun, attorney Very Doy. And then specific, the other one po, and, of course, we're not lawyers, may nakalagay po kasi post-enactment. So may kinalaman po ba yun na ngayon, before nila ginagawa, yung The insertion? budget, we're talking about the budget, the General Appropriations Act. So, it refers to General Appropriations Act. So, Exactly. sabi yung sinabi post-enactment, once the General Appropriations Act has been enacted, meron pa rin silang control kung either yung sa pagpili ng kung saan i-allocate yung kanilang yung funds, sabi ganon, so katulad niyan, from program to a program, Pag ang program, silang bahala doon, tapos afterwards, pag may control pa rin sila, basically, pag may control pa rin sila sa pera, after ma-enact yung JAA, that's pork barrel. Oh. Pero Attorney Doy, let's put some perspectives here. Hindi naman natin nilalahat sa Kongreso. Okay? Pero kapag ito'y systemic na, parang ang hirap umiwas. Hindi ba? Damay-damay na ito. At saka, Bishop, systemic and at the same time, you mentioned in 2013, parang we were talking millions before, ngayon billions na. Parang mas lumala pa po, nag-worsen pa. Nakakatakot na. Sabi nga, nakita ko yung post ni dating si Jay Sereno. Ang sabi niya, 10 times daw lumobo na. No? Kasi kung may specific noong 2013 ngayon, mas parang liquid, pwede lang i-manipulate yung amount. Mas pwedeng dagdagan. So, hindi lang ito pala kasalanan ng mga contractors for doing what they have done. And, kundi ito dapat pumunta tayo sa pinaka-root ng problema, Atty. Doy. Sa aking pananaw po, lahat tayo nagkasala Kasi hindi natin binantayan So, on our part, meron tayong ito po yung isa sa mga natin. Meron tayong tipanan sa bawat Pilipino at bawat tipanan sa Diyos, Nasa preamble ng Constitution natin yan, Nasasabi, we the sovereign Filipino people. Ibig sabihin tayo yung nagkasundo Employer in the aid of the earth. So pati ang Diyos para saan? In order to build a just and humane society, isang makatao at makatarungang sambayanan. Pero may kaigbat po yan na responsibility on our part, yung tinatawag ko ng kartilya ng panahon natin. Yan yung Code of Conduct, which is to live under the rule of law in a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Sino ba yung truth? Sino ba yung justice who return to judge the living and the dead? Sino ba who will free us from the bondage of sin? Sino ba yung love? Who taught us about equality and who is the Prince of Peace? Si Christ. Kaya regime of Christ yan and rule of law. Or ito po, rock and roll. Kakabasa ko ng logo ni Atty. Alam mo, maganda yung punto mo Para bang kasi, ganito ang dating. Binoto na namin kayo. Gawin niyo na yan dapat yung trabaho. Hihilata na lang kami rito. Ibigay niyo sa atin yung aspiration ng bansa. Parang wala tayong kinalaman nun. Ngayon, magagalit tayo at magigising tayo. Paano? Huli na lahat. Hindi ba? Active na tayo. Oo. So, paano gagawin natin? Para rally na lang tayo. Pagkatapos mag-rally, paano na? Yun nga po, pagkatapos mag-rally, pag meron na sampulan, babalik na naman tayo sa dati. Magiging kumpiyansa na naman tayo, papabayaan na naman natin, kanya-kanyang kanya-kanyang paraan na naman. Katulad nga sabi sa Book of the Judges, everyone does what is right according to their own eyes. Ayun, oo. Nangyari. Tama. So may solusyon pa po ba? Anyway, tatanungin ko siya. Sa lahat ng mga iniimbestigahan ngayon, Atty. Doy, meron sa Senado, meron sa lower house, meron sa ICI, at meron sa Ombudsman. Okay. Kung halimbawa na-identify talaga ang mga culprits at kinasuhan,
gaano tatagal ang kaso? Di ba? Yun po ho ang isang Siyempre, mag-a-appeal pa yon. meron dadaan sa Sandigan Bayan, no, kung ang salary grade more than 26 ang salary grade, no, sa Sandigan Bayan, kundi RTC, no, ang ano. Pero kung siyempre tapos sa Sandigan Bayan, aabot pa ng Korte Suprema yun. So So, ibig sabihin, sa lahat ng araw at oras at buwan at taon na na dadaan sa investigasyon at sa kaso, okay, magbabagong eleksyon na naman tayo. oo. Tapos mag-e-elect na naman tayo. Makakalimutan na naman yun. Tapos lalo na kung may yung papalit, wala ang political will, wala pong mangyayari, no? Pero meron nga po tayong vision na ang Vision 2040. Ang kailangan po talaga maituro sa taong bayan yung ating tipanan, no? Nasa konstitusyon yan no? Tapos ng EDSA Revolution, nung ating i-ratify yung Constitution, lahat tayo kasama dyan. No? Bawat Pilipino, wala pwedeng sabihin, hindi ka Pilipino pag hindi ka sumunod doon. Ang mabuhay, under the rule of law, yan yung kaibat na duty natin. No? And our purpose is to build a just and humane society. No? Yan ang tipanan natin. No? At yan kasama natin ng Diyos dyan. No? Yeah. Lalo na, of course, lalo na ang tinutukoy mo tayo mga nakakilala kay Kristo. Lalo tayong may responsibilidad. Tama po. Oo. So, ibig sabihin sa bawat hakbang, sa bawat usad sa progreso ng ating bansa, dapat may kinalaman tayo. At sa bawat problema, may kinalaman din tayo. Ang nangyayari po kasi, sabi mo nga, no, kung walang nagmamatyaga at walang nagbabantay, at walang kakibat na kaparusahan, talagang mangyayari yung korupsyon. No? Kasi patuloy, yung systemic na yan. No? Right. Siguro, go ahead. And even the Bible, Bishop, di ba, tells us to be vigilant, be circumspect, be salt and light, no? Naalala ko dun sa pinost nyo rin, Bishop, about yung virus, no? Na we're just looking at symptoms. Pero parang palala rin po ng palala, palakas yung virus. Kaya actually, ang tanong ko po dyan, Bishop, ano dapat gawin ng mga Kristiyano? Kasi maugong kahit ang mga kabataan, ina-encourage na magprotesta, katulad ng mga nangyari kahapon. Well, ano ang dapat po natin gawin? Unang-una, ang dapat natin gawin siguraduhin natin na umuusad ang investigasyon at may makakasuhan. Yun, tulungan na natin lahat. Kaya siguro kung meron nakakaalam sa atin ng mga instances na ito, di ba, Atty. Doy, abay, lumabas na po tayo. Kung meron kayong mga ebidensya, siyempre, ang sasabihin ng mga ina-accuse, wala kaming kinalaman dyan. Wala kayong pruweba, wala kayong ebidensya, o magkaso. Mapupunot tayo ng mga kaso ngayon. Okay? At imagine, billion ng anong yan. So, bukod dyan, kapag may kaso na, kinakailangan, yun ang sinasabi ni Atty. Joy, na maging vigilant tayo. Especially, Atty. Joy, sa mga younger generation. Ang nabanggit ko nga sa lahat ng ating ginagawang ito, it's useless for us to just show hatred and bitterness, and anger, na hindi natin tinitingnan how we can set an example to the younger generation, because the younger generation should set their hope in God. So how can that be? Di ba? Yung sa Alipag-asa po, kung alam niyo, yung Alipag-asa Christian Foundation, isa namin ng gumawa ng curriculum para sa mga preschoolers, para dun sa rock and roll, sa regime of Christ and rule of law. Kasi kung sa bata, kung ituturo yan hindi kasi ito tinuturo actually, kahit sa law school hindi tinuturo yan. Ang purpose lang ng preamble is to determine yung mga vague provisions in the Constitution.
Pero yung hindi nakikita yung importansya ng duty on our part. Hindi nga siya source of right, but ando doon yung ating responsibility, no, to live under the rule of law and under the regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Oh. At tapos, ang purpose natin is to build a just and human society. Makatao ba yung ating sambayanan ngayon, no? At ano ba, makataruan ba? Kanya-kanyang pagkapit, kanya-kanyang diskarte ang nangyayari. So, sarili lang iniisip. Hindi po ganun ang ating society. Kahit na wala pa nung bago pa dumating ang mga Spaniards, pakikipagkapwa, bayanihan, ayan na yung ating ugali eh. Pero yung mga ugaling dayuhan ang minana natin at na-impluensyahan. Kaya ito ang nangyayari sa atin. Oh. Ang ganda nung sinabi niya, no? Rock and roll. Regime of rock is Christ. regime of Christ, Rule and of yung law. roll naman, rule of law. Yun. Okay, Ano nyo na Rock and patent. roll. Oo. Sa susunod yata nito, pakakantahin natin si Atty. Doy na rock and roll. Tsaka very powerful po yung point ni Atty. Doy na lahat po tayo may ambag. May ambag. No? Lahat tayo may duty. Tama. Hindi natin kailangan nasa politika. The way we engage with yung sa ating mga eskwelahan, sa businesses, Yes. sa government institutions. So hindi natin ambag yung magbato ng Molotov. Tsaka, Opo. hindi natin ambag yun. Okay. Ambag natin, syempre tayo magsalita. Pero wag naman Sa mawawala. tamang platform siguro, Bishop. Yes. Opo. Okay. Anyway, Atty. Doy, maraming salamat sa iyo. Binigyan mo kami ng magandang perspektibo, lalo na yung napanalunan noong 2013 na unconstitutionality ng PDAF. Wag po kayong aalis, no? At magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Welcome to Health Talks. Sa ating bansa ay suportado ng healthcare system ang mga seniors na mayroong edad na 6 years old pataas. Isa na riyan ang pagkakaroon ng 20% discount sa health services, mga gamot at pagkakaroon ng VAT exemption sa ilang mga medications. Meron ding automatic PhilHealth membership and coverage ang ating mga seniors na naaayon naman sa Expanded Senior Act or RA 10645 na malaking tulong para sa mga gastos naman sa ospital. Yes, magandang mayroong mga ini-enjoy na healthcare benefits ang ating mga seniors and elderlies dahil alam naman natin na sa ganitong edad ay nagde-deteriorate na, ika nga, na ang kanilang kalagayang physical. Kaya marami ng mga sakit na lumalabas at dito na rin natin naririnig yung nagsisimulang maging ulyanin na ang ating mga nakatatanda. Kaya to talk more about senior health, kasama natin muli si Doc Aika. Yan, welcome po sa ating welcome back, Health Doc. Talk. Hello po. Magandang araw, Harvey, and magandang araw, Ike's. Yan. So, Doc, nabanggit nga po namin sa intro, no, yung mga benefits ng mga seniors at sana po itong mga seniors natin ay aware po sa benefits na ito. No? Pero ano po ba yung karaniwang sakit po na madalas pong lumalabas dun sa ating mga seniors na? Oo, no? So, ang tawag sa medicine niyan, geriatric medicine, no? So, mostly, they are degenerative diseases, no? Ang isa sa mga alam natin are common, no? Yung mga osteoarthritis. Ito yung mga degenerative diseases of the joint. May mga masakit na kasukasuan, joint swelling, merong cartilage loss, usually on the weight-bearing area, sa tuhod, sa sakong, no? And treated by pain medications. Meron din, narinig nyo na din yung osteoporosis, no, Ike's, common sa mga postmenopausal women, mga elderly women, where there is bone loss, no? So, nagde-decrease yung strength ng bone. So, bibigyan natin ng mga calcium supplements para ma-enhance yung bone strength, no? Syempre, hindi mawawala dyan yung mga cardiovascular diseases, no? So, kasi yung mga vessels o yung mga ugat ng mga pasyente, nagde-degenerate din. They become stiffer, no? So, may mga hypertension, sakit sa puso na nag-aggravate or merong mga adult onset, no, ng mga hypertension. Kasama din dyan, syempre, yung mga, sabi mo nga, Ike's, no, ulyanin, no? Our medical term for that is dementia, no? So, isa yun sa mga naririnig natin na sa mga lolo't lola natin, yung dementia.
Ayan, since nabanggit na ni Doc, no, Yes. yung dementia. So, Doc, ibig sabihin pwede po talagang, ang direct po talaga na translation sa Tagalog ng dementia ay ulyanin. Tama po ba? Oh, actually, pag in English natin ng ulyanin or sa Ilocano, kabaw, no? Nagkakabaw na, sabi ng mga pasyente ko iba, forgetfulness. It's just a symptom, no, of dementia per se. Because actually, dementia, it is a progressive na degeneration of yung mga brain cells, no? May destruction or damaging ng mga brain cells ng patients on my elderly patients, disrupting the neurotransmitter signals in their brain, causing cognitive dysfunction. And included dun sa cognitive dysfunction ng isang tao is yung memory. So that's why nag-uulyani na baka meron lang siyang dementia or ano. So isa yun sa mga symptoms. Among other symptoms, aside from memory loss, it could be actually loss of the remote, no, or recent memory, no. Number 2 is yung nawawala yung reasoning, no, or orientation, not just to person, pero to any events, no, pwedeng sa tao, sa time, so may disorientation. Number 3, yung functionality. May mga ibang demented na patients na may mga gawain sila na nagagawa before, na nung nagkaedad na sila, hindi na nila nagagawa. And even basic activities of daily living, paliligo, toothbrush, no? So isa siya sa symptoms ng dementia. So tama ka naman, Harvey, na ang pagiging ulyanin, although it is not really a medical term for dementia, it could be one of the symptoms of dementia. Oh. So nabanggit na ni Doc Aika yung mga symptoms na nitong dementia. And Doc, siguro kailan po ba siya nagiging alarming na, especially for the siguro yung family na kasama na yun nga pati yung parang basic na ginagawa yung mga daily activities somehow nakakalimutan na. Kailan po yung kailangan na talaga nilang ipa-consult yung kanilang elderly sa mga physicians po natin? Oo. Actually, to correct that notion na pag dementia, elderly lang. Kasi maraming ibang klaseng dementia. Meron kami tinatawag na vascular dementia. Ibig sabihin, may mga sudden drops in blood pressure na nag-i-impair dun sa blood flow sa brain. And it may cause transient memory loss, no? Meron din yung Alzheimer's disease. Minsan napagbabaliktad ng iba na pag dementia, Alzheimer's disease. Alzheimer's na. Actually, Alzheimer's disease, it can occur to younger individuals, not necessarily na matatanda, because it is genetically linked. So merong problem sa genes nila na nagko-cause ng dementia-like symptoms like memory loss, no? Actually, marami pang kinds of dementia, but those are the ones na we could talk with the general population kasi it's easier to understand. Ang Alzheimer's kasi may mga abnormal deposition of proteins or substances sa brain that could impair yung neurotransmitter signals. Again, nagdi-disrupt dun sa cognitive function ng isang patient. And going back to your question, Ike, no, kailan ba siya nagiging alarming? Siyempre, may mga moments naman tayo na makakalimutin talaga tayo. Yeah. Pero hindi naman it doesn't necessarily mean na may dementia tayo. But one red flag, no, for patients, yun, gaya ng sinabi ko, na they're not able to perform the activities, the basic activities of daily living, no? It's a red signal already. But we refer usually to geriatric doctors or mga neurologists kasi they have their criteria, no? Kung papasok ka na dun sa definition nila ng dementia, and there are medications and therapies that could be crafted, no, para dun sa pasyente. And nabanggit din ni Doc Aika yung yung genetics. So is it something po na mamana po natin? And siguro po meron bang ginagawa para yung ma-prevent na nila, no? Para may mga early mga preventive measures po na ginagawa po para hindi na nila parang pagdaanan or hindi na siguro lumala to no? So if you have a very strong family history of diagnosed Alzheimer's, no, kasi usually yun yung mga nasa young onset, no. So prevention in terms of you have to be aware, no, do sa symptoms para you know when to consult neurologist, yun yung sila yung specialist for dementia.
Number two, you have to be mentally active. No? Hindi lang naman sa mga Alzheimer's patient, but mga elderly patient. Naalala ko yung mami ko, lagi yung may may puzzle, no? May puzzle, Sudoku. ganyan. So, sabi ko, tama naman yan. You have to keep your mind mentally active. Siyempre, hindi lang naman yung mind socially active. You need to be surrounded with people who will keep you oriented, di ba? So, may fellowship, di ba? Sa ating mga lowest, no? Yung mga elderly women. And syempre, you have to manage the risk factors, mga cardiovascular risk factors. Dapat manage yung hypertension, diabetes, no? And you need to have proper nutrition. And syempre, good and effective sleep. So basically, healthy lifestyle pa rin talaga. Doc, you mentioned, no? So parang may connection din po in a way yung diet, yung food intake. So meron din pwede po rin po siyang mag-lead to dementia. Oo. Wala naman tayo na-identify na specific food group, no, na merong predisposition sa dementia. But generally, you have to manage yung mga risk factors na nabanggit ko that could aggravate, no, yung risk mo for dementia, lalo na if you have family history. Siguro, Doc, in a nutshell lang po, no, yung mga family members siguro, no, syempre pag sinabi nila parang dementia, parang medyo nagiging alarming na po para sa kanila. Kasi yun nga yung daily activities, yung siguro yung pagligo, tapos parang yung severe part po is parang baka even yung parang paghinga, ganyan, ay parang nalilimot na. So ano po yung parang ma-advise nyo po dun sa mga family members on how they will handle itong mga elderlies or Parang yung coping mechanism, not just sa patient, pero dun sa family, no? So, number one, you have to make the environment for the patient na simple lang, no? So you have to declutter your space kasi you want your patient to have their focus, di ba? And focus sa functions din nila. So ayaw mo na marami silang nakikita, marami silang iniisip. So number one is you declutter their environment. And then you provide them simple routines, no? So kunyari, at 9 a.m. you should be toothbrush ka na, breakfast ka na. You give them a structure, yes, para they won't be disoriented, no? Alam nila yung gagawin nila. And you have to give simple instructions to them, no? So, very basic lang ang ibibigay sa kanila para properly oriented, hindi sila maguguluhan. Siyempre, sabi ko nga, kailangan din yung dynamics ng family members, no? Siyempre, later on, if you have a family member with dementia, baka nagkakaroon din ng caregiver fatigue, no? Lagi mo i-content yung patient, lagi mo siyang i-assist, no? So, kasama dun sa planning ng holistic planning ng isang family na merong dementia patient, kasama sila, yung family member mismo, sa therapy, no? So, it's a family therapy, kinakausap namin sila how to cope in taking care of their patient. Ayan. Alam mo, marami po sana tayong gustong malaman about this topic, no? But Doc, maraming salamat po ulit for, of course, availing yourself para po mapag-usapan po natin ito. Huwag po kayong makakalimot, ang next po natin ay Hebrews. Pakinggan po natin si Bishop Ruben. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Marami po tayong hinaharap ngayon. Itong mga araw na ito, maraming mga sigalot, maraming mga kumokontra, maraming mga umaatake, maingay po ang social media. Well, ano po ang maaaring kunin nating katotohanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa mga realidad ng buhay? Ang aklat po ng Ecclesiastes ay isang aklat para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ito ay nung sinulat, ang tinutukoy na tao rito ay hindi lang yung may pananampalataya sa Diyos, kundi the natural man, yung taong nasa ilalim ng sikat ng araw. Lahat po tayo. Okay? Maaaring siguro aral o hindi, edukado o hindi, mayaman o hindi, basta't lahat po ito'y applicable. Now, look at these following verses. Kahit po sa kalagitnaan ng ating hinaharap, ano man po ito,
Okay? Ang sabi sa verse 9 ng Ecclesiastes 7, "Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of fools." Marami po tayong ikinakagalit. Okay? Marami tayong kinaiinisan, napupuo tayo. Okay? Nagiging bitter tayo. Pero ang sinasabi po dito, huwag tayong padalos-dalos sa galit. Ano po? Kahit po, sinasabi din natin sa lahat, huwag kang magdedesisyon sa isang bagay kapag galit ka. Because anger resteth in the bosom of fools. Kaya kung ikay gagawa, ang pinanggagalingan mo'y galit, abay para kang mangmang. Yan ang sinasabi ng talatang yan. And then verse 12. Wisdom is a defense, and money is a defense. Totoo po yan. Ang karunungan ay magandang pananggalang. Ganon din naman ang yaman o salapi ay magandang pananggalang. But the excellency of knowledge is, ang pagiging higit ng kaalaman ay ito, that wisdom giveth life to them that have it. Marami po tayong hinaharap na issues. Okay? Subalit, ang pinakabanda mo pagharap sa mga issue ay meron tayong karunungan na magpo-provide ng life. Pag sinabi pong providing life, ibig sabihin solusyon. Ano po? Mahirap po na marami tayong hinaharap na sigalot at maingay tayo at galit tayo, pero wala naman tayong solusyon sa lipunan. Wala tayong pupuntahan. Ano po? Abay, kinakailangan po kung tayo ay may isang bagay na ipinaglalaban, abay, mag-isip po tayo kung anong maganda ang ating hinaharap. Mahirap po yung magkawatak-watak tayo at watak-watak lang tayo. Verse 15. All things have I seen in the days of my vanity. Ito yung sabi mismo ni Solomon. There is a just man that perisheth in his righteousness. Mayroon daw pong taong matuwid nga, pero sa kanya pagiging matuwid, siya ay nagpe-perish. Naghihirap. Ano po? Pambihira. Pwede pala yun, ano? And look at the next thing. And there is a wicked man that prolongeth his life in his wickedness. Kaya ibig sabihin po, huwag tayo magtaka. Huwag tayo magalit sa mundo. Because this is just reality. Ano po? Sa ating buhay na ito. Huwag tayo maging so idealistic na para bang magiging withdraw na po tayo. Okay? So, face the reality. Kinakailangan po nating pag-aralan yan. And then verse 16. Maganda po ito. Be not righteous overmuch, neither make thyself overwise. Abay, wag daw tayong sobrang matuwid o kaya sobrang marunong. Sapagkat kapag tayo ganyan, ang sabi dito, why shouldest thou destroy yourself? Ibig sabihin, kapag ganyan ang isip mo sa sarili mo at ikaw lang ang tama, ikaw lang magaling, ikaw lang ang marunong, abay, you will destroy yourself. Verse 17, be not overmuch wicked. Huwag kang masyadong masama. Neither be thou foolish. Huwag kang gahaman. Huwag kang corrupt. Why shouldest thou die before thy time? Kita na po natin, napakaganda na meron tayong maaaring kunin sa salita ng Diyos upang pangunahan tayo sa ating buhay, anuman ang ating hinaharap. At narito na naman po tayo sa kung saan sinasabi ko palagi, thank you for joining us today sa ating mga napag-usapang mga relevant na mga topics. Ayan, salamat din po kay Attorney Doy Bringas at of course kay Doc Aika Isidro for gracing our episode tonight. And you can rewatch and share episodes from our Facebook page and YouTube channel. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse BBC, Great Commission TV or GCTV Asia, and make sure to like and subscribe. At para naman po sa mga on the go, meron po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. At shoutout din po sa ating faithful na tech and food team. Hindi po magiging posible ang ating weekly live broadcast without this team. Andyan po sina Sir Edwin Ballesteros, Rina Abante, Jed Gamboa, Erin Joy Abante, Ia Alcid, Jeff Alvarado, Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Fortez, Emily Ballesteros, Daisy Ku, Malu Inorino, and Jabez Gamboa.
And salamat din po sa ating ministry partners, no? Four Gospels Catering Services, where good food happens. Yan po. Hub 105 and here Cutters Republic. Meron po silang branch niya sa Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. And so join us again next week, Monday night, same time, 8:30, for another live broadcast of the Lighthouse Cafe, Where good talks happen.